Dito ganis Congress gi-impeach ang Vice President, wa man gani ebidensyang gi-presentar, wa man gani hearing, wa man gani argument nga kanang husay sila, gatubag-tubag sila, wa man gani gidritso man gani pirma, niabot og hapon, pirma naman niabot pagkabuntag, pagkahapon approve naman 215 pagyud ang nipirma. Sa ato pa it's saman personal agenda. Mamaya ilabas natin lahat yung sinabi niya ni Father Ubod na tungkol nga dito sa tungkol dito sa impeachment ni VP Sara, na ang impeachment ay business daw. So maniwala ako na business nga yon, kasi pera-pera ang dahilan na bakit nag-impeach sila ng Vice Presidente, na kung walang pera hindi naman ma-impeach yan Una kasi nito ay tungkol dito sa impeachment ni VP Sara, ay ito yung sabi kung bakit na-impeach si VP Sara sa loob lang ng mula umaga pagkahapon, may pumirma na 215 pala na mga congressman. So yun yung bigyan natin ngayon ng reaction nga itong bakit umabot tayo dito sa impeachment, at dito na inumpisahan to ni Father Ubod sa PhilHealth. So bago po yan, paki-subscribe at paki-like ang video na to. Pasok ko yung video ni Father Ubod. At tapusin natin manood tayo ng ang ganda ng humili niya ngayon. Pakitapos natin yung video ni Father Ubod. Unsa man ang pag-unong, pasabot pa og muunong ka sa imong higala, di ka mobuwag niya. Muunong ka ng maong tao, di ka mubuwag niya. Masinati nimo ang mga kalisdanan, masinati nimo ang kasakit ug ang kalipay. Masinati nato ang tanang realities sa kinabuhi, kasakit, kalipay, kahamugaway, kapitos sa sakit ug sa maayong panglawas. Di ba? Mao na ang gipanaa dihas minyo. Gilingay mong tupad. Ing na muunong ka nako. Ing na kuno. Pangutan abang. Ing na muunong ka. Oy, matod pa diri sa unang pagbasa, mailhan ani mong maunongon o dili maunongon. Kay panahon sa kalisdanan, mubuwag na siya nimo. Pinangga kay kaniya, basta maayo pa ang inyong sitwasyon. Naa pa siya makuha nimong kaayuhan. Pero wa na gani, iya dayon kang biyaan. Nakita ni nato sa atong mga political leaders dinis atong nasod. Unit team sila sa dihang nangandoy pa sila nga atong butaran. Unit team. Hinomdo mo 2022. Uy. Unit team. Kusog ka ito sila. Portigyong kusuga. Karon duha na, Team Marcos, Team Duterte. Mayunite pa ka na sila. Naduha naman na sila ka-teams. Mayunite pa, dili. Mayunite. Basta ang Team Marcos, dili manaot sa Team Duterte, o ang Team Duterte, di sad manaot sa Team Marcos. Kung sa manang dili mo daot, kanabang di ni mo awayon, dili ni mo daog-daogon, dili ni mo lisod-lisoron ang maong tao. Ang imo ragyong sawayon o ang imong i-highlight ang iya ragyong mga buhat. Kung bati, sawaya. Kung nindot, daiga. Maunay maunongon. Pero di ti ka awayon, di ti ka isalikway. Pero bati kag binuhatan, sawayon ti ka. Kung nindot kag binuhatan, daigon ti ka. O kanang pag-zero karon sa budget sa PhilHealth, unsa man na, daigon o sawayon? Sawayon na nato. Nganong gisiro na nimong budget sa PhilHealth? Karon naapatoy gitransfer nga kwarta nga kunuhay sobra sa PhilHealth nga 89 billion. Unya ang na-transfer 60. Nabuta na isyuhag TRO sa Supreme Court itong niatong
pila ka tuig na itong milabay, last year ba to, wa madayon og transfer ang 29 billion. Karon na ay kiha na, nag-file ang sa to, mga kaigsuuna na to, gi-question nganong gi-transfer ang katong kwarta na reserve fund sa PhilHealth. Nag-hearing dito sa korte, pertinang sikata karon na sa atong social media. Nag-hearing. Nakabati mo sa hearing sa Supreme Court? Wa mo kabati? Pastilan wa sa gid mo pananaw mo sa social media naa ang tibuok hearing, 3 hours man siguro na, makita ninyo ang ilang panagtubag-tubag dito, nasa gipangkutlo lang. Ug usa sa akong na kuha mao kini, ningon sila gibalhin ang pondo ngadto sa kuan kay sobra na gidto siya, kay ang PhilHealth na ay reserve fund nga dili na gyud matandog, around mga 500 billion ni adtong record nila sa 2021, year 2021, na ako no'y mga 400 ba to or 500 billion mo na gisultis taga ditos nagdepensa sa PhilHealth. Unya kay ang Supreme Court di ay katong justice nga nag-imbestigar, iya man sang gi-research na man di ay audit sa kuwa man tingali to nga nagpakita nga niadtong tuig 2021 ang total liability sa PhilHealth, mga bayronon o uban pa, mga utang o mga responsibility, basta liability, niabot og 1.1 trillion. Unya ang ilang total asset 300 billion. So naa sila'y deficit nga mga 800 billion. Isahain man ang reserve ani, kay naapay reserve sama ng time deposit, mo reflect unta na sa asset. Unya asset minus liability equals deficit man. Mao man na tingali sa accounting, mao ba na? Mao man na nakatuna na kusuna. Hoy. Sa ato pang vernacular ba, imong kwarta minusan sa imong utang, mao na imong kuwang, deficit ang tawag. Onya, 1.1 trillion man ang liability, 300 billion raman ang asset. Di na 800 billion na kuwang. Nganong giingon man nga na ay 500 billion nga reserve fund, hain man na. Where is the money? O nang ipangutana dito. Nganong nahitabo man nga mura ta gilipat-lipat, kay naay na naglingkod sa atong gobyerno nga naanad na sila sa ilang pamilya, nga mamintaha sila. Ang ilang pamilya mga bintahosa mo na ilang nakatunan. Nitubo siya nga bintahoso or bintahosa, maniguro lang siyang kaugalingon niya, maglipat-lipat siya aron di masakpan. Naanad na dito sa pamilya. Og atog yung itrace, bisan sa iyang pag-eskwela, mag-cheating na panahos exam para dako og score aron siya gilabaw, mangupya na cheating. Ilinga imong tupad ingna pag-eskwela nimo wa ka kapangupya ingna ba? Mga bintahoso para lang mupasar, para lang ma-honor niya ang ginikanan sa daan na usahay, kuntis-kuntis o kinsay mabalediktoryan, mohatag sa na og suborno ngadtos mga maestra o sa principal. Ma'am, ibalediktoryan lang akong anak. O di ay manoko, ana, di ay mangga pila ka kilo. Ana, subornohan ba? Mao na karon naanad sa suborno. Nya karon kining pag zero budget sa PhilHealth, mao gyapon rason nganong gisiro man ninyo nga naa may deficit, naa pa may mga bayronon. Nganong gisiro man? Oh, na lain na sa nang kaso na sad. Nganong gisiro ang PhilHealth? Mao na kini bunga ni sa atong mga leaders na nitubo
sa pamilya nga dili mahadlokon sa Ginoo. Ang mahadlokon sa Ginoo nga mga leaders kanang dili mo engage og corruption. Kanang mga leaders nga andam mo antos sa pinubre nga kinabuhi apan grabing mo serbisyos katilingban. Bisag barangay konsihal, bisag barangay tanod, bisag ganing presidentes kapilya, basta kamaong mo unong, kamaong mo antos alang sa kaayuhan sa iyang mga kauban, kana mahadloko nas Ginoo. Naabataroy mapili ana. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte nga maunongon sa atong majorities mga Pilipinos, labi na gyud mga kabos. Kinsa man ka nila ani maunay atong pilion. Kanang atong nakita nga murag wa gyud pagpakabana, siging pamakak, siging kuha anang kwarta. Na maganeroy nag-analyze akong nakitaan, ngilngig kay nistanan. Ang una niyang gisulti, ang politika sa atong nasod gihimo ng negosyo. Business. Highest bidder. Ang akong butaran, ang akong sundon, ang akong tagaan sa akong loyalty, kadtong dakog ihatag nako. Tinuod na, dili. Kamo nalay observe ana. Nya iyang gimensyon, kining impeachment, maunay usas dako kayong business sa mga senador o sa mga congressmen. Tanawa lang na social media. Nakusus, grabihain siya. Oh, dako kay na business. Dili man na siya base sa ebidensya. Di na basis ilang argumento. Kanang ilang argue diha, kanang mga ebidensya nga ilang ipresentar. Dito ganis Congress, gi-impeach ang Vice President. Wa man gani ebidensyang gi-presentar. Wa man gani hearing, wa man gani argument nga kanang husay sila, gatubag-tubag sila. Wa man gani gidritso man gani pirma, niabot og hapon, pirma naman niabot pagkabuntag. Pagkahapon approve naman 215 pagyud ang nipirma sa ato pa. It's saman personal agenda. Business. Either business nga naay kwarta nga na-involve or business nga relasyon ang na-involve. Ana ra man na. Pero kasagaran gyud kwarta ug naay ni leak ana karon nga porting dakuas kwarta nga nasaad or nahatag sa atong nasod, sa panudlanan sa atong nasod ngadto ni adtong pag-impeach sa Vice President nga paspas kayo. So nagsimula kasi dito sa may PhilHealth. Kung magkano ang deficit, bakit binigyan ng zero subsidy ang PhilHealth? Tapos kinuha yung ibang excess daw na pera, pero hindi yun excess. Nabanggit ni Father Ubod na ang laking lugi ng PhilHealth ngayon. So, take note mo na ha, itong lugi ngayon sa PhilHealth, ang magbabayad yan yung mga contributor. Yung naghuhulog sa PhilHealth, yan ang magbabayad dyan. Kasi sobrang lugi ngayon ng PhilHealth. Kumbaga bankrupt nga. Lumabas na yan eh. Nansa argument na ngayon yan sa Supreme Court. Bagsak na nga, lugi nga ang PhilHealth. So dito nagsimula si Father Ubod, bakit nasabi niya na ang impeachment is business. Mayroong involved sa pera, mayroong involved din sa tawag nito, yung pagkaibigan nyo. Yung involved sa pera, pirma ka agad sa impeachment. Walang problema yon. Pero pag involved ang pagkaibigan nyo, hindi pumirma. Marami naman congressman dyan. Mga siguro kulang-kulang 100 na congressman na hindi naman pumirma sa impeachment. Pero majority talaga, pumirma talaga sa impeachment dahil sa pira na pinangako nila doon. Kaya itong PhilHealth, kung ating intindihin si Father Ubod, ang PhilHealth kaya lugi kasi malamang itong PhilHealth dito kinuha ang mga pera na binayad sa mga congressman. Kung ating ipagdugtong, kung ating intindihin yun.
Kaya sabi ko, bigyan ko to ng reaction itong video ni Father Ubod kasi tama to na mga sa bagay, sabi ko nga, ito, pare na to. Kung meron kang mga budiga dyan, meron kang mga cabinet dyan, isalansan mo nga itong mga mga sinasabi niya dito. Lahat ito totoo. Lahat ito, pwede natin, sobrang makuhaan na natin to ng para sa akin, sobra kong may tawag ako dito, nakalimutan ko na black mind, na mental block ako nito. Para sa akin, ganoon na lang, hindi ko to pwedeng itapon ang mga sinasabi nito tuwing humili kasi napakagaling talaga. Ang talino kasi talagang pari na to eh. Kaya ito yun siya na bakit ang PhilHealth natin ngayon ay bagsak. Tapos sa argue sa Supreme Court na halos nga itong si Solgen na hindi niya masagot yung ibang mga tanong sa mga Associate Justice dahil hindi niya alam ang pangyayari kasi nito eh. Ang pera kasi nito hinuhugot ng administrasyon na to, itong gobyerno na to. Ini-example nga yan, di ba? O sino iboboto natin ngayong parating na eleksyon? Team Duterte o Team Marcos? Piliin natin yung totoong magsiservisyo doon sa mga mahihirap. Yun ang ibig sabihin niya nun. O, saan ba tayo ngayon? Nung sabi niya, huwag kayong pumili doon sa mga nagnakaw ng sobra sa pera ng bayan. Sino ba ngayon ang tinutukoy niya? Hindi niya pwedeng mabanggit yun ng pangalan, pero intindihin pa rin natin yun. Marcos. In-example nga niya eh, kung nag-aral ka, yung mga yung para maunor ka, para bigyan ka ng mga award sa eskwelahan, may mga suhol sa mga maestra o sa eskwelahan para magiging ka doon. Eh, itong presidente natin, wala naman itong natapos eh. Bakit siya nagiging presidente dito? Marunong siya mag-English kasi pinag-aral ito sa ibang bansa yan. Pero hindi naman tinapos ang kanya pag-aaral. Yan ang mahirap pag pumili tayo ngayon na hindi talaga tapos sa pag-aral dahil wala talaga mangyayari sa bansa natin. Yung presidente natin ngayon, wala namang natapos talaga yan eh. Gaya ko Kagaya ko, wala akong natapos. Pero pagka malasakit lang sa taong bayan, siguro may malasakit pa ako nito, sigurado ako dyan. Itong presidente natin ngayon, ang inaatupag lang nito, pakabangag. Pangurakot ng pera sa gobyerno. Ano nangyayari sa PhilHealth nga? Itong tima ngayon ni Father Ubod. Sino bang may dahilan nito? Sino bang may pakana nito? Ito sila ni Romualdez. Kasi kinukuha nila, kunyari excess fund daw yun ng PhilHealth. Hindi excess fund nga eh. Lugi ang PhilHealth ngayon. Binalabas nila excess fund. Hindi daw ginastos. Kaya hindi na binigyan ng subsidy itong 2025. Dahil mayroon pang pundong pera. Paano pundo? Ilang bilyon ang sinabi? Ang laki ng pera na nawawala sa PhilHealth. Nasabi ko nga ito nung nakaraang vlog ko na itong sunod na taon, may pera pa ba tayo? Wala tayong pera sa sunod taon kasi panibago ng panibago tayong budget na naman. Itong taon na to, mayroon na naman silang planuhin yan na kukuha sila plano na magkano ang i-budget by next year. So itong taon na to, 64% na nga yung budget na nagastos na. Imagine, di pa natapos ang third quarter. 64%. Lagpas kalahati. Gastos na yung budget. Dadaan pa tayo ng mga bagyo ha. May mga bagyo pa tayo niyan. Nadaanan itong darating na mga buwan. Pagdating ng season ng bagyo dyan, pagdating ng Hunyo, Hulyo, Agosto hanggang December, tagbagyo yan huy. Tapos anong gagamitin ng mga budget dyan? Anong gagamitin na pang dyan sa mga emergency? Wala na naman, nga tayo dyan. Itong gobyerno natin ngayon, maniwala kayo sa hindi, sobra talagang korupsyon. Makikita na natin kung ano ang mga pera na kinulimbat talaga. PhilHealth pa lang ngayon yan lumabas. Hindi pa nahalungkat yung ibang mga issue nito. Like PDIC, sana mahalungkat din to. Kung bakit kinuha rin sa nilagay sa National Treasury ang PDIC na 117 billion ang pera noon na kinuha.
ang nagdidepende kay Marcos ito nakapanood, magagalit kayo na naman ito. Ako na naman ang fake news. Paano fake news? Kayo, sana kayo mahospital pagdating nyo sa babayaran nyo na kailangan nyo ng PhilHealth. Wala kayo makuha sa PhilHealth. Gaba yan sa inyo. Makinig kayo sa mga tao ngayon. Ako, nakikita ako na at nakikinig na ako at saka nagsalita na ako dito na ang gobyerno natin ngayon hindi talaga maganda sa pagpamumuno. Pare ng Katoliko, ito na nga hindi ito na nahimik. Araw-araw sa kanyang mga humili, binabanggit niya ang nangyari sa ating bansa. Kaya ito yung nangyayari sa atin ngayon. Simbahan ng Katoliko. Kahit anong organization, nakikita natin na gumalaw na. Hindi ko naman mag-people's power. Naglabas ng saloobin sa kanilang sarili kasi hindi talaga maganda. So sana natapusin yung homily ni Father Ubod na napakaganda talaga. Tsaka pakisubscribe po ang kanyang YouTube channel. At sa akin na rin po.